hindi lang siya expected na Taiwan yung mapuntahan ko. Dating ko din sa Taiwan, paano ko nire-invent yung sarili ko na para makifit in sa type of job, sa type of work, sa type of environment. Buti na lang na pinanganak akong mahirap. Kasi kung hindi ako pinanganak na mahirap ko siya kung ano yung technique na para mas mabilis yung trabaho, ano yung dapat kong gawin. Yun, which is, I think, nagawa ko naman kasi mag-iisang kontrata na ako dito sa Taiwan. And, okay na ba ito? Okay. So, nasa title nga, How I Reinvented Myself as Factory Worker dito sa Taiwan. So, actually, kakatapos ko lang mag-jogging dito sa park and nakita nyo mostly sa mga vlogs ko na dito talaga ako parati nagja-jogging sa park kasi sa likod lang siya ng dorm. Marami akong list of vlog topics na ipa-vlog ko and isa ito sa mga pinost ko kung ano ba yung i-vlog ko. So, actually guys, nahirapan talaga ako kasi never ko itong inimagine. Kasi nung bata pa ako, ang dream ko talaga is magiging doktor. And then as we grow up, and then life happens, and then, ayun. After 2 hours, nakapunta na ako sa Taiwan. Diba? Trending yun sa TikTok. And it took ilang years pa before ka makabalik ulit sa Pinas. And by the way, kakabakasyon ko lang last December. So yun nga, how I reinvented myself as factory worker dito sa Taiwan. So guys, paano ko umpisahan to? So, siguro I'd like to share kung ano talaga yung personality ko, kung saan ako nanggaling, and ano yung naging life ko before sa Pinas, before ako naging factory worker. Para din makarelate kayo. So, and disclaimer lang, this is my life story. This is my, hindi man life story, kumbaga ito yung naging path ko. So, if nakapanood ka kasi gusto mo mag-abroad, hindi lang sa Taiwan, gusto mo mag-Korea, mag-Japan, or Canada, or Australia, or other countries, so just keep on watching. I graduated as accountancy sa Pinas. Nag-aral ako for 4.5 years kasi I'm a working student. And after no, nagtrabaho ako sa non-government organization as a procurement officer. And from there, almost 4 years ako. And then, after noon, procurement officer, din naging bookkeeper. And then, I flew Manila kasi sabi ko, I need to explore more. And then, nag-join din ako sa mga network marketing habang nagtatrabaho ako. Kasi, guys, talagang yung background ko is self-support. And, kumbaga, meron lang kami magkakapatid. Meron sa kapatid talaga na siya yung nagbago ng buhay namin, ng path namin, living in an island. And then, lahat kasi ng kapatid ko high school graduate, and then nagtrabaho sila, and no one will support us para makapag-push to college level. So, even our parents. So, and hindi ko naman sila sinisisi or what, I'm just stating the fact yung naging buhay ko. So, kumbaga, nasa dugo ko na talaga na to strive hard to have a better future kasi nga lumaki ako na naghirap. Kumbaga, isipin nyo guys na para lang magkaroon ka ng baon, kailangan mo magtinda ng kangkong, kailangan mo alam mo yun, yung mga usually na ginagawa. At actually nagtitrending yan actually ngayon sa Facebook, diba? Yung pinapakita yung past life ng mga bata na magdala ka ng bayabas para palitan ng papel. Ganon yung naging life ko dati way back high school, elementary. So, going back fast forward na. So, after nung nagtrabaho na ako, and then I resigned from my first job sa non-government, and then I go to Manila nga, and then I applied, and from there, tinulungan ako ng isa kong high school, college classmate na ipasok niya ako sa isang BPO, and I'm very grateful for him. And nirefer niya ako, and then nakapasok ako, and within 6 months na promote ako to procurement supervisor. Nag-start ako as procurement analyst, and then procurement supervisor. I think 6 months or 9 months, so na-promote ako. Then from that, pandemic hit, and actually malaki yung sinasahod dito sa Pinas. Kahit
malaki rin sinasabi sa Pinas, nandun pa rin yung mindset ko na gusto ko talaga yung malaking income. So that's why nga nagtry ako yun sa network marketing, which is in USANA, and kumita naman ako doon and sa mga fellow ko na USANA Associates. So na-achieve ko naman silver director na rank. So wag mo nang intindihin yon. And after noon, pag supervisor na ako, pandemic, and then nag-work at home kami, and then before pa talaga noon, nag-scout na ako na mag-apply abroad. And then nag-apply ako sa Taiwan. Taiwan is not my best choice. So I applied, nag-aral ako ng Korean language, and then nag-scout din ako for Japan, and then for Australia. Actually sa Antique pa lang talaga, nung una ko palang trabaho, nag-scout na ako or paano talaga mag-apply sa abroad. So, kumaga na sa isip ko na. So, alam nyo na, pag gusto nyo mag-abroad, wag nyo walain sa isip. Kasi it took me, hindi lang naman, kung isipin nyo, yung pag-apply abroad, hindi lang siya agad-agad na from 1 year, nasa ano pa talaga, nasa mga ilang years ko siya na nasa isip na gusto ko talaga mag-abroad. And then, hindi lang siya expected na Taiwan yung mapuntahan ko. So, to make the process fast, yun, tingnan nyo na lang yung vlog ko from the start talaga, kung paano ako nag-apply yung journey ko from the start until napunta ako dito sa Taiwan. So yun na nga, pagdating ko dito sa Taiwan, paano ko nire-invent yung sarili ko na para makifit in sa type of job, sa type of work, sa type of environment, the type of people na makasalamuha ko. So unang-una, wala akong masasabi about sa local people. I mean, sa local people. Wala akong masasabi sa environment, sa nature per se. Kung paano ito ginawang Taiwan, napaka-small na island, but very ano siya, very for me pag balak mo mag-abroad, Taiwan is one of the best country na pwede mong mapuntahan. Kasi parang Pinas lang siya, ang pagkakaiba lang is meron siyang winter. And ang ganda ng ang ganda ng paligid, super basta sobrang ganda. Wala akong masasabi sa environment, and daming tourist spot dito, mag-enjoy ka. Yung ano lang na nahirapan ako mag-adapt ng mga first 6 months ko talaga is yung sa work. Kasi coming from a corporate job, yung trabaho ko is nakaupo lang buong magdamag, buong maghapon, answering emails, answering calls, talking to suppliers, ganon, doing negotiations, ganon. So kumbaga walang physical labor na nagaganap. Kasi pagdating ko dito guys, although buti na lang na pinanganak akong mahirap. Kasi kung hindi ako pinanganak na mahirap, mahirapan talaga akong mag-adjust. So since pinanganak akong mahirap, sanay ako sa bardagulan na trabaho. Kasi kumbaga na-flashback lang yung kumbaga kung paano ako tinrain ng tatay ko na pag magtrabaho sa farm, 'di ba? Magtrabaho sa farm, mag-araro, ganon. So nung pagdating ko dito, nung mga first month pa lang, kailangan nung magbuhat. Since hindi ako talaga yun, physical na labor. Pero nung interview pa lang talaga sa Pinas guys, yun na yung expectation. Yun yung iba dapat ma-expect mo na pagdating mo dito, yung trabaho talaga is buhatan. So, noon, mga first 6 months, talagang sabi ko, pag ganito yung mangyari sa akin for isang kontrata, siguro magre-resign ako or isang kontrata lang ako, then uuwi ako ng Pinas. Kasi nga, nakakapagod, tapos night shift pa ako. Kasi 'di ba parang noong una pa lang kasi parang hindi mag-adjust ka pa sa katawan eh. Tapos buti na lang talaga meron akong mga kapwa na mga luma ko na kasama dito sa work na sobrang supportive, sobrang i-remind sa'yo na bakit ka ba nag-abroad, ano ba yung goals mo. Very important talaga na magkaroon ka ng mga kaibigan dito, and kailangan mo maging mabait, huwag kang maging masama yung ugali na parang feeling mo bida-bida ka. So, i-immerse mo yung sarili mo na kumbaga bago ka sa trabaho, wala kang alam, so kailangan mo mag-empty the cup, i-empty mo yung mind mo na kailangan mo siyang aralin talaga. Although yung hindi naman sa no-brainer talaga yung minsan yung ditong trabaho kumbaga kailangan talaga yung
katawan yung puhunan. Although mayroong skills, pero yung skills naman madaling matutunan eh. So ang dapat hindi mo magsak sa'yo is yung katawan. Pero parang in-emphasize ko na mabigat talaga yung trabaho. Guys, hindi ganun kabigat. Hindi katulad sa Pinas na, di ba, construction work sa atin. Mas mabigat pa yan compare mo dito. So yun nga, ano ko lang kasi galing ako sa corporate, diba? So hindi ako sanay talaga sa buhatan. So yun yung isa sa mga nire-invent ko yung sarili ko, na in-adapt ko siya kung ano yung technique na para mas mabilis yung trabaho, ano yung dapat kong gawin. Yun, dapat observant ka na aralin yun. So dapat marunong ka magtanong, marunong kang hindi ka wag kang mag-assume na alam mo. So always ask kung hindi mo alam, kasi pag hindi ka magtanong tapos mag-assume ka na alam mo yan, so mas talo kang madidihado sa trabaho, mas talo kang magkamali-mali, which is nangyari sa akin kasi mahiya ka magtanong, tapos parang assuming ka kasi nga corporate ka, matalino ka, or what, accountancy graduate ka, di ba? Nag-assume ka sa sarili mo na pareho lang yung magiging process sa office work pagdating dito sa labor work na trabaho, which is we really have a big difference. Kailangan mo maki-level doon sa mga katrabaho mo, di ba? Kasi pare-pareho lang kayo lahat. Maging graduate ka man ng 4 years, kung ano man yung naging kurso mo dyan sa Pinas, pagdating dito, kung factory worker ka. So kailangan mong maki-level kung ano yung dito sa mga kasama mo dito sa Taiwan. So yun yung parang yun yung malaking in-adjust sa sarili ko, and which is I think nagawa ko naman kasi mag-iisang kontrata na ako dito sa Taiwan, and yun yung isa sa talagang ni-reinvent ko sa sarili ko. And yun, parang yun talaga wala akong ibang maano, kasi in terms of pakikisama naman, kasi magaling na ako doon. I mean, hindi naman ako plastic or somewhat sinagaling ako ng kasama ko ng plastic ko daw. Hindi naman ako plastic siguro. Parang ano lang, hindi ko naman fino-force ang sarili ko na maki-fit in. So kung may makipag-mingo lang sa akin, given the chance, kumbaga I have this kind of attitude na marunong lang ako makikisama, ganun. Dan iwan ko ba, pero kung makilala mo ko, siguro magkasama tayo, kayo na lang mag-judge kung plastic ako, basta sa sarili ko hindi ako plastic. Yun yung kasi sinabihan talaga ako eh. Siguro kung ano yung perception niya, pero it doesn't matter. Pero nagbabother yun sa utak ko for the first ilang oras, ilang days. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ganun. So yun. So moving on. Yun talaga. And pagdating sa food kasi, madali naman ako mag-adjust. So siguro sa inyo, kasi dito 'di ba mga pentang, mga Taiwanese food, and ano na mga dito, mga Pinoy food or ano. So yun. And paano ko ba ni-reinvent pa yung sarili ko dito? Sa culture, and wala, sobrang yun lang guys. Wala na akong ibang maisip pa. Yun lang yung talagang paano ko ni-reinvent yung sarili ko. Ano ko ba?